Marami na mga sangkay ang pumapanaw no dito sa Pilipinas dahil po dito sa epekto ng climate change. At kailangan po itong malaman ng sambayan ng Pilipino nang sa ganun mga sangkay, lagi po tayong makapaghanda. Ngayon sa ating vlog, ipapakita po natin ang sitwasyon hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging ang ibang mga bansa. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin mga sangkay, itong malaking problema ngayon ng buong mundo na ang Pilipinas po mismo mga sangkay ay nakakaranas po nito. At ang bad news ay ito. Marami na po ang pumapanaw sa bansa natin. Dahil po dito sa climate change, ito po yung tinutukoy ni PBBM nakaraan lamang mga sangkay na new normal ng mundo dahil po sa pagbabago ng klima. No? Ngayon, pag-usapan po natin yan at dapat po itong mapanood ng lahat ng mga Pilipino. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo ay 1.53 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, this is it. Ito kasi ang malaking problema ngayon. Ayon po sa balita, casualties sa bagyo at habagat. Sa ating bansa lang to umakyat na daw po mga sangkay sa 26 ang naiulat na pumanaw. So yan po ang problema ngayon mga sangkay. Talagang silent tanong lang to Tahimik lang nagalaman itong climate change. Pero tingnan po ninyo mga sangkay, wala tayong gera. No? Walang digmaan, pero may mga pumapanaw dahil po dito sa climate change. Sa pananalasa ng bagyong Krising, Dante, Emong at maging ng habagat. Base sa datos ng NDRRMC, 12 daw po ang mga pumanaw na nakumpirma, habang ang 14 daw mga sangkay ay binabalidate pa. At nasa 10 naman ang naiulat na injured. Habang may 8 naman mga sangkay na nawawala. Grabe, no? You just imagine, ganito na po yung nangyayari. Ngayon, ayon sa report, pumalo na daw po sa higit 4.6 million na individual ang naapektuhan dahil po dito sa climate change. Katumbas yan ng mahigit 1.2 million na mga pamilya. Yan yung sitwasyon ngayon ng ating mundo. And of course, bahagi po tayo ng planet Earth. Kasama po tayo dyan mga sangkay. Kung kaya't, ito yung makikita po ninyo. Ngayon, hindi lamang po sa Pilipinas yan. Maging sa ibang bansa mga sangkay. Ito, India. Bagong-bago lang. Alam nyo, nagkaroon na po ng red alert sa kanila. Nagkaroon ng red alerts sa ilang mga states ng India. Bakit? Ito ang nangyari. Heavy rains are lashing across parts of India, flooding streets, causing severe waterlogging and also uprooting trees. The relentless downpour has brought daily life to a halt. From Delhi to Mumbai, Indian cities remain drenched and submerged after days of continuous rainfall. The rains have swept New Delhi. However, the accompanying humidity continues to trouble people. So sila doon mga sangkay, yung India, ganito din po ang nangyayari. Malala din po yung weather nila. The Meteorological Department has forecast that rain accompanied by thunder is likely to continue until the 31st of July. In Madhya Pradesh, the Meteorological Department... tingnan nyo mga sangkay, maging sa kanila napupuno din po ng tubig. So hindi lamang po talaga yan sa Pilipinas. Red alert as heavy rains flood major cities. Now visuals from Ujjain reveal the severity with... Tingnan nyo mga sangkay, Hindi lamang po sa Pilipinas yan. Maraming mga bansa, kahit Amerika, China, nakakaranas po niyan ngayon mga sangkay. Yun po yung pagbabago ng klima. Realidad po yan. Dati mga sangkay, di ba, kapag kami ganito, emergency. Pero ngayon, sa new normal mga sangkay, parang hindi na po siya, parang siguro, pwede na po nating isiping emergency lagi.
no? Itatak na po natin sa isipan natin na every time na mayroon pong bagyo, emergency po yan. Delikadong sitwasyon. Parts of the highway connecting the state to Uttar Pradesh now closed due to the downpour. Grabe, oh. Kala po natin, Pilipinas lang, no? Kita nyo. Now, in eastern India, torrential rains inundated the streets of Chhattisgarh's Raipur. Grabe, oh. Lumalangoy sa sakyan. Continuous rains dumped feet of water. Images show residents wading through waist-deep water. Kaya nga mga sangkay yung yung mga flood control, siguro kailangan mag-improve ngayon ng flood control sa Pilipinas. Actually, isa nga po sa gusto kong itapik noon, yung project ni Ferdinand E. Marcos sa Metro Manila na may spillway. Kasi hindi po natapos yun eh. After ni Ferdinand E. Marcos, hindi tinuloy po yun ni Corazon Aquino. Kung nagkataon mga sangkay, hindi po ganun yung baha sa Metro Manila. Hindi po ganun kalala mga sangkay. Well, next time itapik natin yan, though maraming beses na po natin na itapik yan noon mga sangkay. High tide alert sounded in Mumbai. Grabe, oh. In Kolkata, the Indian Meteorological Department sounded a heavy rain alert with large swathes of the city remaining waterlogged. Grabe ang lala. Kita nyo mga sangkay, ha? In western India, Gujarat, Konkan and Goa, Vidarbha and Maharashtra are under fresh alerts for heavy to extremely heavy rainfall. Okay, so yan ang sitwasyon sa India. Dito sa atin, binalita din po yan mga sangkay. Typhoon Kome, the 8th typhoon severe impacts in San Juan, a coastal municipality. Binalita po tayo sa international. Ito din po yung sa Pilipinas. The trees were uprooted, power supply was cut off, La Union, and no? homes were damaged. Grabe. Yan, Philippine Coast Guard. So, ito yung sitwasyon ngayon, mga sangkay ng ating bansa. Kita nyo yung rescue operation. Kaya, siguro tayo mga Pilipino, ganito na lang. Lagi po nating tatandaan, every time na may bagyo, kung sakasakali makita nyo sa weather update na tatama sa inyong lugar, maging alerto na po kayo. Kasi yung mga bagyo ngayon, hindi na po siya yung tipong kagaya dati, mga sangkay na napipredict. Kung gaano kalakas yan, malala pa po sa iniisip natin ngayon yung mga bagyo. So ngayon, starting today, dapat every time na may weather updates, tandaan po natin delikadong sitwasyon. Kailangan alam nyo kung nasaan yung bagyo. Okay? Malala na po ito. Climate change. Totoo po yung climate change. Hindi po yung nagbibiro mga sangkay. Yung sinabi ni PBBM about sa climate change, totoo po yun. Hindi po siya nagbibiro mga sangkay. Ito po yung new normal ngayon ng ating planeta. And it's happening all over the world. China, America, Europe, mga sangkay, just imagine. May mga yan sila, mga sangkay, mga modernong flood control system. Pero, what happened? Binabaha pa rin. Pinapasok po yung mga subway ng tubig. Pilipinas pa kaya? So, kailangan po ng mga higanting flood control dito na kailangan magawa, mga sangkay. At saka, yung pagtatapon ng basura. Tigil-tigilan na po natin yung pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ultimo maliit na basura. Plastic man yan o papel. O kahit na ano. Mapupuno yung lugar natin ng baha, ng tubig, kung mga balahura po tayo. Tama? Tayo nag-create ng sarili po nating disaster. Wala eh. Masyadong matitigas ang ulo natin eh. Di ba? Tapon tayo ng tapon ng basura sa kalye. Kahit pinagbabawalan. Actually, bawal naman po talaga yan. Kaya nga lang, sabi pa nga, pag ang Pinoy, pag walang nakakakita, sige, berada. Ganyan tayo mga Pinoy. Kahit aminin natin o hindi, ganyan tayo. Pag walang nakakakita, okay, libre magtapon ng basura. Kung saan-saan lang. Kasi nga, walang nakakakita. Yan yung mindset natin. So, it's time na baguhin natin. Huwag tayo mag-create ng sarili po nating disaster. Tayo mismo magtulong-tulong. Linisin po natin yung ating kapaligiran. Kita nyo, every time na may baha, mayroong matinding ulan. Ano yung unang bumubungad? Basura. Bakit? Ibalahura tayo eh.
tayo may kasalanan kung bakit bumabaha ng husto. Tama? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.